Arwin Santos bumuelta sa naging desisyon ng MPBL. Naging fair nga ba ang pagkakasuspinde ng walang malinaw na dahilan kung hanggang kailan? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So ilang araw na ang lumipas ay tila maingay pa rin sa social media ang nangyaring gulo sa pagitan ng dalawang team sa MPBL. Ito nga yung kupunan ng Basilan at team ng Gensan. Sa pagitan nga yan ng dalawang malalaro. Ito nga ay sina Tonton Bringas at ang former PBA player na si Arwin Santos. Kung sana isa-isang suntok ay nagkaroon ng malaking problema both parties. Si Tonton Bringas as of now ay di pa alam kung magiging okay ang mata nito matapos mapuruhan sa suntok na ito ni Santos. Huling update natin sa kalagayan niya ay sinasabing baka daw may posibilidad na makaapekto sa paningin nito ang nangyaring suntok, pero wag naman sana no. Habang si Santos matapos ang sangkatutak na bash na inabot sa social media ay binagsakan pa ito ng matinding parusa ng pamunuan ng MPBL dahil maliban sa 100k na multa ay makakatamo pa ito ng indefinite suspension. Yes, may paparehas natin ito sa kanyang kapwa Kapampangan player na si Calvin Abueva noon sa PBA kung saan ay sobrang tagal at halos mawala na ng pag-asang makabalik sa paglalaro. Mabigat ang indefinite suspension dahil para kang nangingiramdam sa hangin kung kailang ka muling makakabalik sa paglalaro at bilang isang basketball player ay sobrang tindi ng parusang ito. Malamang sa kaisipan ni Arwin Santos ngayon ay umiikot ang mga katanungan na kung kailan ba ito makakabalik sa laro. Makakabalik ba siya lalo na't playoffs ng MPBL o kung makakabalik pa siya talaga sa liga. Pero maliban dyan ay may bagay na tila hindi nagustuhan ng kampo ni Arwin sa naging desisyon na ito ng MPBL. Ito nga yung kawalan ng pagpataw ng parusa dito sa kabilang panig na si Tonton Bringas. Dalawang bagay ang sinita ni Arwin Santos sa naging parusa sa kanya ng liga. Ang una ay dapat si Bringas ay mabigyan din daw ng parusa dahil ito daw ang nagpasimula ng gulo. Base kay Santos ay naunang nanakit itong si Bringas at pumalag lang daw siya. Nataon lang na napuruhan niya ito. Pangalawa ay masyado daw mabigat ang parusa. Buti daw sana kung out of nowhere ay bigla na lang nanapak ng walang dahilan ito. Minention din dito ni Arwin na siya daw ang tipo na malalaro na hindi tulad ng inaakala ng marami. Ayon dito ay binatukan siya noon sa college tapos sinakal ng sariling kakampi sa PBA pero hindi daw ito nag-react ng bayolente. Pero nito daw kontra kay Bringas ay iba dahil nasasaktan na daw ito. Well, may mga video ako napanood regarding sa full match ng laban. Natotoo namang si Bringas ang kumakana dito kay Santos. I-search nyo na lang sa YouTube, may ilang mga videos nun. Kaso dito napapasok na kung sino ang napadugo at nahospital ay siya talagang malimit na pinapanigan. Para sa akin ay may point si Arwin pero syempre hindi naman pa pwedeng digawan ng parusa ito ng MPBL. Baka pamarisan at pumasok ang kaisipan na okay lang palang manuntok at magpadugo ng kapwa player. Ang maganda dito ay revise na lang ng MPBL ang hatol para maging fair both parties. At sa basketball ay di mawawala ang sakitan kaya nga no pain no gain, hindi ba? Pero minsan sa sobrang frustration ay nauuwi na sa kaisipang gustong manakit ng player at maka-injury. Bagay na dapat iwasan bilang basketball player lalo na't kung nasa pro level ka.